Pinalaya siya ng party niya dahil isa raw siyang walang silbing healer pero walang nakakaalam na siya pala ang pinakamalakas na adventurer sa buong mundo. Si Lost ay isang ulilang lumaki sa Dungeon City, isang lugar kung saan dumarating ang mga adventurer mula sa iba't ibang panig ng mundo para subukan ang kanilang kapalaran. Nagsimula na siyang mag-adventure halos kasabay ng matuto siyang maglakad pero sa loob ng napakaraming taon halos wala siyang naging progreso. Ang dahilan, ang class niya ay healer. At sinasabing wala siyang talento. Dahil dito, tinawag siyang Lost the Incompetent. Kahit araw-araw siyang iniinsulto, hindi siya tumigil sa pangarap niyang maging adventurer. Nakapasok pa nga siya sa isang party pero kalaunan ay tinanggal din siya. Ngayon, nakatayo si Lost sa Adventurers Guild habang may hawak na karatulang naghahanap ng party. Bigla siyang nilapitan ng isang babaeng may asul na buhok na nag-alok sa kanya na sumali sa party nito. Nagulat ang lahat sa loob ng guild. Parang hindi makapaniwala sa nakita nila. Nagpakilala ang babae bilang Sena, isang martial artist. Sinabi naman ni Lost na isa siyang healer kahit pa mababa ang tingin ng karamihan sa class na iyon. Biglang dumating ang receptionist na naka-assign kay Lost, si Alma, at sinubukang pigilan si Sena. Ayon sa kanya, kausap nito ang pinakamalaking talunan sa buong guild. Sinabi pa niyang kahit si Sekira ay mas kapaki-pakinabang kaysa kay Lost kaya walang party na tumatanggap sa kanya. Ngunit si Sena ay isang ganap na baguhan at hindi alintana ang sinasabi ng iba. Iginiit niyang matagal na niyang balak bumuo ng party kasama si Lost. Hindi maintindihan ni Alma kung ano ang ibig niyang sabihin sa matagal na. Ipinasa ni Alma ang mga papeles para sa party registration, ngunit wala pa talagang alam si Sena tungkol dito. Buti na lang, marunong si Lost at siya na ang nag-fill out ng forms. Habang ginagawa ito, tinitingnan siya ni Sena at naaalala ang araw na iniligtas siya ni Lost mula sa isang monster attack. Simula noon, hinanap na niya ito sa pag-asang makita muli. Pagkatapos, kinuha ni Alma ang bayad para sa registration at nag-abot si Lost ng ilang copper coins mula sa maliit niyang pataka. Idineklara ni Alma na opisyal na silang party. Labis na natuwa si Sena. Nagkamayan sila at umalis ng guild. Habang naglalakad, ipinaliwanag ni Lost ang tungkol sa dungeon sa lungsod, isang lugar na hindi pa lubusang nalilipat at patuloy na dinarayo ng mga adventurer. Pagdating nila sa labas ng lungsod, nagtanong si Sena kung hindi pa ba masyadong maaga para pumasok sa dungeon dahil pinagsabihan kanina si Lost na huwag agad dalhin ang isang baguhan sa ganoong lugar. Pinaliwanag ni Lost na dahil may tumatagas na magic energy mula sa dungeon, may mga monsters din sa paligid ng lungsod. Karaniwang nagsisimula ang mga baguhan sa kanlurang bahagi dahil doon pinakamahina ang mga halimaw, ngunit kakaunti ang mga monster sa lugar na iyon kaya hindi sulit. Mas mainam daw na pumunta sila mismo sa dungeon. Hanggat hindi sila pumapasok ng mas malalim, wala silang makakasalubong na napakalakas na kalaban. Pagdating sa entrance ng dungeon, agad hamarang si Sena sa unahan ni Lost. Siya raw ang mauuna dahil martial artist siya at si Lost ay healer. Pumayag si Lost, ngunit nag-aalala siya kung kaya ba talaga ni Sena lumaban. Napatunayan agad na walang basehan ng pag-aalala ni Lost dahil ipinamalas ni Sena ang galing niya at mabilis na tinapos ang mga goblin. Ipinagmamalaki niyang tinanong si Lost kung ano ang tingin nito sa kanya ngayon at inamin naman niyang humanga siya. Pagkatapos ng laban, naglaho ang mga bangkay ng goblin at naiwan ng mga magic stone. Pinulot ni Lost ang isa at ipinaliwanag na ang pagbebenta ng mga batong ito sa guild ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng karamihan sa adventurers. May taglay na magic ang mga ito at ginagamit sa maraming bagay. Isa ito sa mga pinaka-basic na kaalaman sa pagiging adventurer, ngunit hindi iyon alam ni Sena. Sinabi ni Lost na mababa lamang ang halaga ng goblin magic stones kaya kailangan nilang pumatay ng mas malalakas na monsters para kumita ng mas malaki. Sabik si Sena na pumunta sa mas malalim na bahagi ng dungeon. Kaya nagpatuloy sila. Habang naglalakad, biglang hinayla ni Lost si Sena pabalik dahil muntik na siyang makatapak sa isang trap. Naglagay siya ng bato sa tile para i-activate ito at agad bumuka ang sahig sa harap nila, ipinapakita ang mga kalansay na tinusok ng matutulis na spike sa ilalim. Namangha si Sena at tinanong kung paano niya iyon napansin. Sagot ni Lost, iba ang kulay ng tile kumpara sa iba. Dumaikit sila sa pader para makadaan sa lugar na may trap. Sinabi ni Sena na trabaho raw iyon ng isang thief. Pero sagot ni Lost, marami na siyang natutunang kapaki-pakinabang na skills sa tagal niyang adventurer. Makalipas ang ilang sandali, bigla silang nakasalubong ng isang orc. Ayon kay Lost, hindi dapat lumalabas ang ganitong mid-level monster sa lugar na iyon. Tinanong ni Sena kung kailangan nilang umatras, ngunit naniniwala si Lost na kaya nila itong talunin kung magsasama sila. Sinabi niyang hindi niya ito pipilitin, pero handa naman si Sena na labanan ito kasama niya. Pagharap nila sa orc, agad sumugod si Sena.
Tumalon siya ng mataas para bigyan ito ng malakas na sipa, ngunit hindi natinag ang halimaw. Mabagal kumilos ang orc kaya nakaiwas pa rin si Senna sa counter-attack nito, ngunit tinamaan siya ng isang lumipad na bato. Naging pagkakataon niyon para makagawa muli ng atake ang orc. Pumikit si Senna, ngunit hindi dumating ang suntok ng halimaw. Pagmulat niya, nakita niyang nakatayo si Lost sa harap niya, at ang orc ay nagsisimula ng mag-disintegrate dahil tinamaan ito ng deadly attack ni Lost. Napasigaw siya sa gulat at tinanong kung healer ba talaga si Lost. Sagot niya, marami siyang natutunan sa maraming taon bilang adventurer. Napansin ni Lost ang sugat ni Senna. Kahit sabihing gasgas lang ito, iginiit niyang gamutin ito ng maayos. Gumamit siya ng basic healing spell na sobrang bagal kahit maliit lang ang sugat. Pinulot nila ang Orc Magic Stone na may mataas na halaga. Sinabi ni Lost na sapat na ang kinita nila at naipakita na rin nila ang kanilang kakayahan, kaya panahon ng bumalik. Ngunit gusto pa ni Senna na pumunta ng mas malalim. Nag-explore pa sila sandali bago bumalik sa guild. Nagulat si Alma sa dami ng magic stones na dala nila. Nang makita niya ang Orc Magic Stone, agad siyang nagalit at tinanong si Lost kung dinala niya si Senna sa middle floors. Ipinaliwanag niyang nakita nila ang orc malapit lang sa itaas at kinumpirma naman ni Senna ang sinabi niya. Naniniwala si Alma kay Senna dahil may mga ulat nga ng malalakas na monsters na lumilitaw malapit sa surface. Pinaniniwalaan niyang may kakaibang nangyayari sa loob ng dungeon pero wala pa siyang kasiguraduhan. Tinanong niya kung ibebenta ba nila ang mga magic stone at tumango si Lost. Habang inaayos ni Alma ang bayad, sinabi ni Lost sa naguguluhang si Senna na may commission ang mga guild employees batay sa dami ng sales ng mga adventurer na naka-assign sa kanila. Ilang sandali pa, ibinigay ni Alma ang malaking halagang pera sa kanila. At nagulat si Lost dahil hindi man lang niya kinikita ang kahit isang 10 bahagi nito nung nasa dati pa siyang party, kahit pareho lang ang trabaho niya noon. Doon niya napagtanto na matagal na pala siyang niloloko at ninanakawan ng kanyang dating party na kinuha ang pinaghirapan niyang kita. Alam naman iyon ni Alma, pero hindi siya tipo ng taong lumalaban para sa katarungan. Sabi ni Senna, masyadong malala iyon at dapat makialam ang guild. Sagot ni Alma, pwede nilang ayusin ang kaso kapag may bayad. Ngunit ayaw na itong patulan ni Lost dahil may bago na siyang party at nakapag-move on na siya. Umalis sila sa guild at dumiretso sa isang inn na madalas puntahan ni Lost. Tinanong niya ang may-ari kung may bakanteng kwarto. Itinanong ng babae kung hiwalay ba ang kwarto nila o iisa. Nag-umpisa na mag-imagine si Senna tungkol sa posibilidad ng pagsasalo nila ng kama, ngunit pinili ni Lost ang magkahiwalay na kwarto na agad nagpasama ng loob niya. Pagpasok ni Senna sa kanyang silid, naalala niya ang araw na iniligtas siya ni Lost, panahong blonde pa siya. Hinhil ni Lost ang mga minor injuries niya, at sinabi ni Senna noon na kapag tumanda siya, magiging adventurer siya at gagawa ng party kasama si Lost. Mula noon, nagsanay siya araw-araw para maging malakas. Ngayon na natupad na ang pangarap niyang iyon. Masakit isipin na hindi man lang siya nakilala ni Lost. Naiintindihan niyang natural lang iyon dahil malaki na ang ipinagbago ng itsura niya, pero masakit pa rin. Ipinilig niya ang ulo para mawala ang negatibong damdamin at nangakong mananatili sa tabi ni Lost at poprotektahan siya anumang mangyari. Ngunit nagtaka siya kung bakit tinatawag ng mga tao sa lungsod si Lost na walang talento, gayong napakalakas nito. Kinagabihan, napanaginipan ni Lost ang araw na pinalayas siya sa dati niyang party. Ang Lightning Blade. Nagkaroon sila noon ng misyon para pumatay ng isang malakas na halimaw, ngunit nasugatan at na-poison ng isa sa kanilang damage dealers. Habang sinusubukan ng swordsman na pigilan ng halimaw, ginamitan ni Lost ng basic healing spell ang purple-haired na kasamahan nila na nainis at sinigaw ang bilasin niya. Tinawag pa siyang walang silbi dahil hindi kayang alisin ng spell niya ang lason. Ipinaliwanag ni Lost na hindi sana mangyayari iyon kung bumili ang party leader nila ng antidotes tulad ng paulit-ulit niyang hinihingi. Pero sabi ng blondeng swordsman, masyadong mahal ang antidotes at kasalanan ni Lost na hindi siya marunong gumamit ng purification spell kahit healer siya. Patuloy silang inaabante ng Hydra, kaya inutusan ni Lost ang timid magician na atakihin ang halimaw. Sinunod naman ito, ngunit walang naging epekto ang kanyang fireball at agad siyang natakot. Nagdesisyon ng blondeng swordsman na hindi na nila kakayanin ang misyon at tumakbo palayo, iniwan ang kanyang mga kasama. Tumakbo rin ang timid magician, humahagulgol sa takot at napilitang buhati ni Lost ang purple-haired habang sinusundan nila ang mga kasama nila. Kinabukasan, sinabihan si Lost ng swordsman na tanggal na siya sa party dahil wala raw siyang silbi at magiging mas maayos sila nang wala siya. Nagulat si Lost, ngunit parehong sinabi ng swordsman at ng purple-haired na kasalanan niya ang pagkabigo nila sa misyon. Pati ang timid magician ay pinilit nilang isisi ang lahat kay Lost. At iyon na ang katapusan ng panahon niya sa Lightning Blade.
Pagkagising ni Lost mula sa panaginip, naisip niyang matagal na niyang pinaniwala ang sarili na hindi na siya nasasaktan sa pagkakatanggal niya sa party. Naalala ni Lost na may mas masahol pang nangyari 6 na taon na ang nakalipas noong nagsisimula pa lang siyang makilala bilang the incompetent healer. Lumapit noon sa kanya ang isang party at dahil sabik siyang maging tunay na adventurer, sumama siya nang hindi na nagtatanong. Ngunit ginamit lang pala siya ng mga ito, itinulak siya sa harap ng mga mapanganib na halimaw para gawing pain. Habang nagpapakamatay siya sa pag-iwas at pagtakbo, nagsimula ng tumakas ang mga kasamahan niya. Ngunit napansin din sila ng mga halimaw. Dahil sa karma, sila ang napatay sa pinakamasamang paraan. Nangyari ito sa harap ni Lost at halos hindi siya makapaniwala. Sa awa ng pagkakataon, nakalabas pa rin siya ng dungeon. Habang iniisip niya kung dapat na ba siyang sumuko bilang adventurer, napansin niya ang isang karwaheng inaatake ng mga goblin. Isa lang ang nakaligtas, ang batang si Senna. Hindi na siya nagdalawang isip, sumugod siya para iligtas ang bata, handang isakripisyo ang sarili kung kinakailangan. Ngunit bigla siyang tinamaan mula sa likod at nawala ng malay. Pagmulat niya, nakita niyang nakatingin sa kanya si Senna. Dumating daw ang ilang knights na nakapatrol, pinatay ang mga goblin at iniligtas sila pareho. Napagtanto ni Lost na wala man lang siyang gaanong nagawa para mailigtas ang bata. Nakaramdam siya ng lubos na pagkadurog sa sarili, ngunit nagpasalamat si Senna dahil nagawa niyang patagilan ang laban hanggang dumating ang mga knight. Sinabi pa ni Senna kay Lost na napakaastig niya. Bagay na hindi niya matanggap. Napansin niyang may sugat ang braso ng bata kaya agad niya itong hininga. Nagpasalamat si Senna at sinabi ni Lost na iyon lamang ang kaya niyang gawin. Ikinwento niya kung paano siya ginamit bilang pain ng party na sinalihan niya. Naluha si Senna, hindi matiis ang ganitong kalupitan, kaya nangako siyang paglaki niya ay magiging adventurer siya at gagawa ng party kasama si Lost upang hindi na siya tratuhin ng masama ni Newman. Umalis si Senna kasama ang mga knight. At napagtanto ni Lost na galing siya sa isang pamilyang maharlika, kaya imposibleng maging adventurer ang isang tulad niya. Ngunit sa kabila nito, nagbigay ng lakas ang mga salita ni Senna upang hindi siya sumuko. Nagpatuloy siya sa pagsasanay. Nakilala niya ang ilang mentors na nagturo sa kanya na punan ng kahinaan niya bilang healer sa pamamagitan ng pagkuha ng iba't ibang skills. Nang akala niya ay handa na siya, sumali siya sa party na Lightning Blade, ngunit tinanggal din siya matapos siyang ipahiya sa harap ng buong guild. Habang nagmumuni-muni, naalala ni Lost ang batang iniligtas niya. Iniisip niyang kung hindi siya nito inudyok noon, hindi niya makikilala si Senna ngayon na hindi niya alam ay iisang tao lang. Sa sandaling iyon, kumatok si Senna sa kwarto niya at inimbitahan siyang mag-agahan. Sumama naman agad si Lost. Pagkatapos nilang kumain, bumalik sila sa dungeon. Sa pagkakataong ito, mas lumalim pa ang kanilang pinasok at nakarating sila sa isang palapag na may teleportation circle. Ipinaliwanag ni Lost na ang teleportation circle ay inilagay doon ng isang legendary magician daan-daang taon na ang nakaraan. Kaya nitong dalhin ang sino mang gagamit sa iba't ibang bahagi ng dungeon na mayroon ding teleportation circles. Ngunit dahil nawala na sa kasaysayan ng kaalamang gumawa nito, wala ng bagong teleportation circle na maaaring malikha. Pagkatapos ng paliwanag, itinuro ni Lost kay Senna kung paano ito gamitin at nagtungo sila sa isa pang silid sa middle floors ng dungeon. Ayon kay Lost, mas mapanganib ang mga halimaw dito, kaya kailangan nilang mag-ingat. Hindi nagtagal, hinarap nila ang ilang skeleton monsters. Inatake ni Senna ang pinuno, ngunit nagulat siya nang dumiretso lang ang atake niya at tumagos dito. Matapos talunin ni Lost ang mga halimaw sa panig niya, agad siyang lumapit kay Senna para balan siya. Ipinaliwanag niyang ang kalaban nila ay isang wraith. Isang halimaw na walang pisikal na katawan kaya hindi tinatablan ng karaniwang pag-atake. Sinabi niyang mas mabuting umatras muna sila dahil hindi nila ito kayang talunin sa ngayon. Ngunit tumanggi si Senna. May teknik daw siyang kayang pumatay sa wraith. Naisip ni Lost kung ano ang tinutukoy niya, ki, ang espiritual na enerhiya na kayang kontrolin ng mga bihasang martial artist at gawing sandata. Para bigyan siya ng puwang, tinukso at inakit ni Lost ang wraith palayo sa kanya. Habang abala ang wraith sa paghabol kay Lost, nagtatago si Senna sa likod ng isang haligi at iniipon ng ki sa kamao niya. Nang dumaan ang wraith sa tapat niya, lumabas siya mula sa pinagtataguan at binigyan ito ng isang kipo red punch. Agad na naglaho ang wraith matapos tamaan. Ikinatuwa sana ito ni Senna, ngunit biglang sumakit ang mga sugat na nakuha niya kanina. Mabilis na lumapit si Lost at inilabas ang isang magic tool na kahawig ng Pokeball. Isang gamit na nagpapalakas ng kanyang healing magic. Ginamitan niya ng magic ang braso ni Senna at dahil sa tool, mabilis na gumaling ang mga sugat. Pagbalik nila sa Adventurer Guild, iniharap nila ang mga lot kay Alma, ang receptionist, na natuwa nang makita ang magic stone mula sa wraith dahil mataas ang halaga nito.
Habang pauwi para magpahinga, nadaanan nila ang dalawang adventurer na nag-aaway sa gitna ng daan. Nagreklamo si Lost na tila lahat ng may problema ay dito na napupunta. At sumang-ayon si Senna. Naiinis man siya na parang sinisira ng mga ito ang maayos na takbo ng lungsod, nagpa siya siyang huwag na lang pansinin at mag-enjoy na lang sila sa pagkain bilang pagdiriwang. Habang kumakain, tinanong ni Senna si Lost tungkol sa malaking haligi sa gitna ng lungsod. Nagtanong siya kung monumento ba yon, pero sinabi ni Lost na wala rin siyang ideya. Nagtanong na raw siya sa mga panday, ngunit ni sila ay walang impormasyon. Plano lang at bayad ang natanggap nila mula sa isang agent na hindi rin kilala ang tunay na kliyente. Ang alam lang ni Lost ay may mahabang kadena ng mga agent para itago ang totoong nagpagawa, kaya mukhang may kakaiba sa proyektong iyon. Sinabi pa niya na kung gagastos din lang ang lungsod, mas mabuti pang magpatayo ng pader para sa kaligtasan ng lahat. Ngunit ayon kay Senna, hindi na kailangan ng pader dahil maraming adventurer sa lungsod na kaya silang protektahan kapag kailangan. Pagkatapos nilang kumain, tumungo sila sa kani-kanilang kwarto. Gusto sanang sabihin ni Senna na gusto niyang pumunta sa kwarto ni Lost ngunit hindi niya masabi. Pagbagsak niya sa kama, nainis siya sa sarili dahil nawala na naman ang pagkakataon. Samantala, iniisip ni Lost kung gaano kaganda sa pakiramdam ang magkaroon ng kasamahan na tunay na nagpapahalaga sa kanya. Naisip din niya kung makikita pa ba niya ang noble girl na minsan niyang iniligtas. Sa kabilang banda, ang dating party leader ni Lost ay nakahanap na ng bagong healer. Ipinakilala niya ang dalagang si Lyra sa grupo, ngunit hindi mukhang masaya ang ilan sa kanila na may isa na namang babae sa party. Naiirita si Lyra, ngunit kumbinsido ang blondeng swordsman na sa tulong ng isang mahusay na healer, kaya na nilang talunin ang Hydra ngayon. Kinahapunan, nagtungo ang party para harapin ang parehong Hydra na hanggang ngayon ay hindi pa lubusang nakaka-recover mula sa mga sugat na natamo nito sa huli nilang laban. Sinabihan ng blondeng espada si Lyra na sumama sa kanya sa front lines habang ang magician girl naman ang magbibigay ng suporta mula sa likuran. Samantala, ang purple-haired rogue ay iikot sa likod ng halimaw para magbigay ng critical hits kapag hindi ito nakatingin sa kanya. Tumakbo na sana ang blondeng swordsman pero pinigilan siya ni Lyra. Sinabi niyang hindi siya pwedeng lumaban sa harapan dahil isa siyang healer. Nagulat ang blondie at nagtanong kung ano ang sinasabi niya dahil si Lost daw ay palaging nasa front lines. Sumagot si Lyra ng may inis, tinatanong kung pinipilit ba talaga nilang lumaban ng malapitan ng isang healer. Hindi pa rin maintindihan ng blondie kung ano ang mali at sinabi pa niyang si Lost ay magaling lang talaga sa close combat. Tumakbo-takbo lang daw ito ng parang sira pero minsan nakakabitaw ng solidong mga atake. Sinabi naman ng rogue na si Lost pa nga ang nakapugot ng ulo ng Hydra noon at nagulat si Lyra sa narinig. Sa huli, sinabi ng blondie na kung ayaw ni Lyra lumaban sa harap, manatili na lang siya sa likod. Tinanong niya kung kaya bang gumamit ni Lyra ng antidote spells. Kinumpirma ni Lyra na kaya niya, kaya naging kumpiyansa ang blondie na matatalo nila ang halimaw ngayon. Samantala, pumunta rin sina Lost at Senna sa guild para isumite ang mga dala nila. Nagdala sila ng mas maraming magic stones at tuwang-tuwa si Alma dahil malaki ang kita. Ngunit pinaalalahanan niya si Lost na mag-ingat dahil madalas silang napapadpad sa middle floors. Sagot ni Lost, dahil dalawa lang sila, mas doble ang pag-iingat nila. Sinabi ni Alma na kung dadagdagan nila ng miyembro ang party, mas gaganda pa ang performance nila. Iminungkahi niyang kumuha sila ng warrior o magician para mas marami silang opsyon at mas mabilis lumaki ang kita. Napaisip si Lost sa suhestyon. At nag-alala naman si Senna na baka hindi na sila lagi magkasama. Ngunit sinabi ni Lost na okay na sila ngayon at nakahinga ng maluwag si Senna. Sabi ni Alma, ayos lang iyon dahil maganda na rin ang kita nila. Idinagdag pa niya na sa tuloy-tuloy na ganitong kita, maaari na silang magrenta ng sariling bahay bilang base. Nagtanong si Senna tungkol dito at ipinaliwanag ni Lost na ang mga party na may sapat na pera ay pwedeng umupa ng bahay bilang kanilang headquarters. Naalala niya na ang dati niyang party ay may pribadong bahay din. Ngunit inilagay siya sa isang kwartong mas masikip pa raw kaysa kay Harry Potter. Naaawa si Alma dahil sa tindi ng pagkakatrito sa kanya at sinabi nitong mabuti na rin na natanggal siya sa party dahil hindi rin naman maganda ang kalagayan ng grupo ngayon. Sa base ng Lightning Blade Party, halos lahat ay bogbog sarado at nagwawala ang blondie dahil nabigo na naman silang talunin ng Hydra. Habang ginagamot ni Lyra ang magician girl na malubha ang tama, sinermonan niya ang blondie. Ayon sa kanya, natalo sila dahil sumugod siya ng diretso sa Hydra kahit na mahina siya. Sumigaw ang blondie pabalik pero sinabihan siya ni Lyra na manahimik dahil nagko-concentrate siya. Natapos niyang gamutin ang lason sa magician girl habang napapansin ng blondie at ng rogue na tila hamina ang party simula nang umalis si Lost.
Para sa kanila, naging kapaki-pakinabang si Lost noon, ginagawa ang trabaho at hindi pa nakakahalata kahit kinukulang nila ang bayad dito. Minura ng Blondie si Lost dahil iniwan sila, ngunit pinaalala ng Rogue na siya rin ang nagpaalis kay Lost. Nagulat ang Blondie sa narinig, pero ngumiti at sinabing madali lang daw ang solusyon, puntahan nila si Lost at tawagin siya pabalik sa party. Kinabukasan, pumunta sila sa Adventurers Guild. Buong kayabangan na sinabi ni Blondie kay Lost na narito siya upang bigyan ito ng pinakamalaking karangalan sa buhay, ang tanggapin siyang muli sa Lightning Blade Party. Napatigil ang buong guild sa narinig nila. Sinubukan ni Senna pigilan si Blondie sa patuloy na pagmamalaki, pero nagpatuloy ito sa pagdadaldal tungkol sa benepisyo ng pagbabalik ni Lost. Binanggit pa niya ang tungkol sa isyu sa bayaran, at sinabi na nagkaroon lang daw ng kaunting miscalculations noon, ngunit magiging maingat na siya mula ngayon. Kumapit pa siya kay Lost at sinabing wala ring silbi ang bagong healer nila, kaya gusto nilang palitan ito. Nadismaya ang purple-haired rogue sa asal ng kanilang leader. Sa isip niya, siguradong tatanggi si Lost. Pero nagulat siya nang magpasalamat si Lost kay Blondie. Nagulat din si Senna, akala niya babalik si Lost sa dati niyang party. Agad siyang pumagitna at sinabihan si Blondie na umatras. Malinaw niyang sinabi na kahit ano pang sabihin nito, hindi sasama si Lost dahil may party na siya ngayon. Kumpiyansang sinabi naman ni Blondie na iiwan siya ni Lost at hinamon siyang tanungin mismo ang lalaki. Sinabi ni Lost kay Blondie na nagpasalamat lang siya bilang paggalang, ngunit wala siyang balak iwan ang party nila ni Senna. Nagwala si Blondie sa narinig at sinimulang sisihin si Senna. Iginiit niyang niloloko lang daw siya ni Senna at tiyak na kasabwat pa raw ang guild. Hinawakan ni Lost ang kamay ni Blondie at malamig na sinabi, "Huwag mong idadamay ang kasama ko." Idinagdag niyang wala siyang galit sa buong party ni Blondie, ngunit kung sasaktan nila ang partner niya, hindi niya yun palalampasin. Matapos sabihin yon, umalis si Lost. Sumunod naman si Senna, binibiro pa si Blondie habang papalayo. Frustrated, tumakbo si Blondie kay Alma at sinabi nitong kailangan niya ng isang malakas na adventurer na pwedeng makipaglaban sa kanya. Ayaw na sanang makisali ni Alma sa kanyang problema, pero biglang dumating ang isang matangkad. Silver-haired Masked Knight at nagtanong kay Blondie kung maaari siyang sumama sa party niya. Tiningnan ni Blondie ang Masked Knight mula ulo hanggang paa at agad na nagdesisyong subukan ang kakayahan nito. Sinubukan siyang pigilan ni Alma, sinasabing bawal ang labanan sa pagitan ng mga adventurer, pero hindi siya pinakinggan ni Blondie. Iginiit niyang practice lang naman ito. Sumugod siya sa Masked Knight, ngunit mabilis na binunot ng lalaki ang espada niya at inagaw ang sandata ni Blondie sa isang iglap. Napahiya si Blondie sa harap ng lahat, pero dahil nakita niya ang galing ng Masked Knight, nagpasya siyang kunin ito sa party. Tinanong niya ang pangalan ng lalaki, at sinabi nito, maya-maya, tinawag si Lost ng anak ng innkeeper. Sumama rin si Senna. Pagbaba nila, nakita nila si Lyra at ang magician girl na si Armia na dumalaw upang kausapin siya. Nagbigay ng paumanhin si Armia sa biglaan nilang pagpunta, lalo na matapos ang mga nangyari sa nakaraan. Pagkatapos, sinabi niyang kailangan nila ang tulong ni Lost kahit isang beses lang. Tinanong ni Lost ang detalye, at ipinaliwanag ni Armia na determinado si Blondie na talunin ang Hydra kahit na halos trahedya ang huli nilang laban. Hindi raw ito natuto at ayaw pang bumili ng mga antidote. Nag-hire pa siya ng bagong warrior at balak na naman harapin ang Hydra. Sinabi ni Lost na baka naman magaling iyong bagong recruit. Ngunit sagot ni Lyra, hindi sila pwedeng umasa masyado, kapag nagkamali sila, may posibleng mamatay. Idinagdag ni Lost na tinanggihan na niya si Blondie kaninang umaga. Tinanong naman ni Senna si Armia kung bakit niya gustong tumulong ng sobra. Sagot ni Armia, totoo raw na maraming problema si Blondie, pero sa kabila ng lahat, kasamahan niya ito. At ayaw niyang mamatayan ng party member. Napaikan si Senna at tinanong si Armia kung hindi ba party member si Lost noon. Tinanong niya kung hindi ba alam ni Armia na ninanakawan ng bayad si Lost at na hindi makatarungan ang pagkakatalsik sa kanya. Nagsimulang umiyak si Armia habang paulit-ulit na humihingi ng tawad, sinasabing ayaw niya ring gawin yon. Natakot lang daw siya na kapag hindi niya sinisi si Lost noon, siya naman ang sisipain palabas ng party. Nagsalita si Lyra para ipagtanggol si Armia. Sinabi niyang halos gabi-gabi itong humihingi ng tawad kay Lost kahit habang natutulog, at hiniling niya kay Lost na sana ay tanggapin man lang ang paghingi nito ng dispensa. Lumapit si Lost kay Armia at sinabi niyang wala siyang galit sa kanya o sa party. Tuwa-tuwa si Armia sa narinig. Ngunit idinugtong naman ni Lost na hindi siya babalik sa party, dahilan para mabasag ang pag-asa ni Armia. Habang papalubog na sa pagkadesperado si Armia, dumating ang innkeeper dala ang pagkain at agad siyang sinermonan tungkol sa katawan niya para lang mapakain ito ng marami. Samantala, nag-usap sina Lost, Senna, at Lyra tungkol sa kondisyon ng Lightning Blade Party.
Tinanong ni Senna kung maaari bang hikayatin ni Lyra si Armia na umalis na lang sa party, ngunit sinabi ni Lyra na mukhang imposibleng mangyari iyon. Wala rin siyang balak na pabayaan si Armia na mag-isa sa ganoong klaseng kapaligiran. Naisip ni Lost na napakabait na tao ni Lyra at lalo siyang nabahala para sa dalawa. Maya-maya, bumalik ang dalawang babae sa kanilang party. Nagulat si Lyra nang makita si S. At kilalang kilala niya ito. Kinorner niya ito at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon, ngunit kunwari hindi siya kilala ni S at sinabing siguro na pagkamalan lang siya. Alam ni Lyra na napakahina nitong umarte, pero nagpa siyang huwag ng makisawsaw. Di nagtagal, umalis ulit ang kanilang party upang harapin ang Hydra. Sa parehong oras, papunta rin sina Lost at Senna sa dungeon. Gayunpaman, hindi maalis ni Lost sa isip ang umiiyak na mukha ni Armia, kaya napapatingin siya sa direksyon nito bago sila umalis. Pagpasok sa dungeon, ipinakita ni Senna ang galing niya sa martial arts sa pagpatay ng mga halimaw na mukhang hybrid ng asno at baboy gamit ang isang suntok. Inatake siya ng isa mula sa likuran pero mabilis siyang umiwas at tinamaan ito ng malakas na sipa sa ulo. Ipinagmamalaki niya ang sarili at binigyan naman siya ni Lost ng thumbs up. Ngunit may isa pang halimaw na palihim na lumapit sa likuran niya. Napansin ito ni Senna at tinapos din agad gamit ang tumpak na backkick. Nagyabang siya na kaya niya ito buong araw. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang kumakalam niyang tiyan. Natawa si Lost at sinabing dapat sana'y nag-lunch na sila. Umupo sila sa isang tahimik na sulok para kumain. Habang kumakain, ikinwento ni Lost kay Senna ang tungkol sa Hydra, isang makapangyarihang halimaw na may makakapal na kalamnan at matitibay na kaliskis na nagpapabounce ng normal na magic at physical attacks. Nag-alala si Senna kung ligtas ba si Armia doon. Sagot ni Lost, dahil medyo karaniwan ng Hydra, marami ng impormasyon kung paano ito labanan. Nakakamatay ang laso nito, pero ang antidote ay nabibili naman sa merkado. Sagot ni Senna, sinabi ni Lyra na hindi bumili ng antidote si Blondie dahil masyado daw itong mahal. Sagot ni Lost, si Lyra na ang bahala doon gamit ang detoxifying magic niya. Hiniling niyang huwag masyadong mag-alala si Senna dahil hindi naman ganoon kalala ang Lightning Blade Party. Sinabi niyang kahit mayabang si Blondie, mahusay itong swordsman at mabilis at magaling sa stealth ang purple-haired rogue. Nagselo si Senna nang marinig niyang pinupuri ni Lost ang dati niyang party pero hindi niya ito ipinakita. Pagbalik nila sa pag-e-explore ng dungeon, sinabi ni Lost na nagsasawa na siya kakalibot sa parehong mga palapag araw-araw. Kaya iminungkahi niyang pumunta naman sila sa swamps kung saan matatagpuan ang Hydra para maiba naman. Sa mga latian, nakikipaglaban na ang Lightning Blade at ang grupo niya laban sa Hydra. Nasugatan ito ni Blondie kaya sumugod agad si Se para tapusin sana ang laban. Pero malalim na sugat lang ang nagawa niya, hindi niya natagpas ang ulo. Naiiritang tinanong ni Blondie kung bakit siya umatras pero pinataas naman ni Sig ang ego niya, tinatanong kung papayag ba siyang iba ang mag-uwi ng Gloria sa pagpatay ng Hydra. Sapat na iyon para kalimutan ni Blondie ang plano. Dir-diretso siyang sumugod pero bumaligtad ang sitwasyon dahil binangga siya ng halimaw. Samantala, natapos na ni Lyra ang paghilom kay Purple. Na agad tumakbo papunta sa Hydra. Naiiling si Lyra, halatang disappointed sa takbo ng party nila, hindi sila ganap na mapagkakatiwalaan at padalos-dalos si Blondie. Pero napansin niyang pagod na rin ang Hydra at tumatalab ang mga atake nila. Kahit si Armia panay ang banat ng fireballs. Inisip ni Lyra na kung magtutuloy-tuloy ito, mananalo sila. Bigla namang tumama ang isang batong tinapon ng Hydra kay Armia at natamba siya. Habang papalapit ang halimaw, naparalisa siya sa takot. Maya-maya, may lumabas na itim na usok mula sa katawan niya. Sinabi ni Senna Furion, takot na ginagamit ng mga halimaw para lumakas. Pero duda si Lyra dahil hindi naman nakikita ng tao ang takot. At nang hawakan niya ang itim na usok na lumilipad papunta sa Hydra mula sa iba't ibang direksyon, napagtanto niyang mana pala iyon. Ipinaliwanag niyang pwedeng mag-mutate ang mga halimaw kapag nakasipsip ng mana. At nangyari nga, nag-evolve ang Hydra, naging mas malakas at tumubo muli ang mga naputol nitong ulo. Alam ni Se kung gaano na ito kapanganib kaya sinabi niyang dapat na silang umatras. Pero hindi pa rin sumusuko si Blondie para sa Gloria. Sumalakay siya ulit pero nabasag ang espada niya sa tigas ng mga kaliskis ng Hydra. Wala siyang depensa habang inaatake na siya ng halimaw. Biglang dumating si Lost at naparry ang atake ng Hydra. Inutos ni Se kay Lost na tulungan si Armia habang siya na ang bahala sa halimaw. Sumunod si Lost at pumunta kay Lyra na sinusubukan ng tulungan si Armia pero mahirap dahil natural na resistant sa magic ang mga mage kaya hindi ganun kalakas ang healing sa kanila. Kinuha ni Lost ang trabaho at nag-spam ng basic healing spell. Naguluhan si Lyra at tinanong kung ano ang ginagawa niya.
Ipinaliwanag ng dating party members ni Lost na ini-overlap niya ang mga healing spell, ganito rin ang paraan niya noon sa kanila. Hindi makapaniwala si Lyra dahil para raw itong uminom ng isang bote ng cough syrup at asahang gagaling agad ang ubo. Pero gumana pa rin ang paraan ni Lost. Nagising si Armia bago ulit nawala ng malay. Pagbalik sa laban, nakisali na sina Lost, Senna, at Se. Inatake ni Senna ang ulo ng Hydra at sinundan iyon ni Lost ng isang slash para makagawa ng weak spot. Doon sumugod si Se gamit ang kanyang magic sword at tinagpa ang ulo ng Hydra sa isang swing. Habang nagpapatuloy ang laban, nasorpresa ni Hydra si Senna at napa-out siya. Kinuha siya ng halimaw bilang hostage, isang hamon kay Lost para sa isang one-on-one. Matapos ang evolution nito, mas naging matalino ang Hydra at naalalang si Lost ang unang nagputol ng mga ulo nito. Tinanggap ni Lost ang hamon ng halimaw pero agad siyang napahiya sa loob lang ng ilang segundo. Matindi ang tinamo niyang pinsala at bumagsak siya sa lupa. Ngunit bigla siyang nagising muli na para bang umaapaw ang magic sa buong katawan niya. Nagulat ang lahat sa itsura ni Lost, mukha siyang sinasaniban ng demonyo. May tumubong sungay sa kanyang noo at sa isang iglap, tinagpa niya ang lahat ng ulo ng Hydra na para bang napakadali lamang talunin. Napamulagat ang lahat sa nakita pero kagaya ng biglaang pagbabago, bumalik si Lost sa normal at nawala ng malay. Nagising siya paglaon at nandoon si Senna sa tabi niya. Ikinwento nitong pinagaling siya ni Lyra gamit ang nag-iisang antidote na dala nito. May mga tanong sana sina Lyra at Se tungkol sa kapangyarihang ipinakita ni Lost pero bago pa sila makapagsalita, nagsimula ng magpuri sina Blondie at Purple. Sinasabi nilang napakagaling ni Lost at sinusuyo siya upang bumalik sa grupo nila. Nag-alok pa silang hatiin ng pantay-pantay ang pera mula sa misyon. Ayon sa kanila, hindi raw masyadong tumulong ang dalawang bagong dating kaya wala silang parte at sinabi pa nilang bahala na si Lost kung paano niya papakainin ang sidekick niya. Tinanong ni Lost tungkol sa bahagi ni Armia at sagot nila ay wala na raw silbi si Armia kaya hindi na nila ito itinuturing na miyembro ng kanilang party. Lumala pa sila at sinabing baka mas mabuti pang ibenta ito sa isang mayamang manyak. Sa mismong sandaling iyon, pinagsuntok ni Senna si Blondie ng solidong hampas. Nagulat si Blondie at nagsabing magrereklamo siya sa guild dahil bawal saktan ng kapwa adventurer at may mga saksi siya. Ngunit pinutol na ni Se ang usapan at sinabi niyang sapat na iyon, pinag-uusapan nila ang pagbebenta kay Armia sa isang Meniakis na noble at iyon ay isang mabigat na krimen. Ipinahayag niyang inaresto na niya sila sa mismong oras na iyon. Lahat ay nabigla nang makabalik sila sa guild at malaman ang katotohanan, si Se ay isang high-ranking adventurer na nagtatrabaho sa guild headquarters sa Kabisera. Tinanggal niya ang maskara niya at ipinaliwanag na tungkulin ng mga elite adventurers ang pagpapanatili ng kaayusan. Narinig niyang magulo ang lungsod na ito dahil sa mga abusadong adventurers, kaya nagpunta siya rito para sa isang undercover investigation. Tinanong ni Lyra kung ano ang mangyayari kina Blondie at Purple. Sinabi ni Alma, ang receptionist, na sila ay mae-expel mula sa Adventurer Guild at posible ring makulong ng habang buhay. Nagpanik ang dalawa at sinabi kay Se na wala naman silang ginagawa kaya dapat silang palayain. Nag-alok pa sila ng pera pero hindi sila pinansin ni Se. Biglang nagsabi si Lost na kailangan niyang makipag-usap ng pribado kay Se. Paglabas nila, hiniling ni Lost na palayain muna sina Purple at Blondie. Naniniwala siyang sa kaibuturan nito, hindi naman sila talagang masamang tao. Gusto niyang bigyan sila ng pangalawang pagkakataon para makapagbagong buhay bilang adventurers at makabawi sa kanilang mga kasalanan. Tinanggap ni Se ang pakiusap ni Lost at pinalaya ang dalawa pero mahigpit niyang sinabi na umalis sila ng malayo sa bayan. Kapag nakita niya sila muli, diretso na silang kulungan. Tumakbo palayo ang dalawa. Pagbalik, tinanong ni Alma si Se kung tama bang palayain sila. Sagot ni Se, ang pag-expel sa kanila ay hindi garantiya na magiging mabuti silang tao. Pero kung mamamanmanan sila, may posibilidad pa silang magbago. Dahil doon, nagpasya siyang manatili sa bayan. Makalipas ang ilang oras noong gabing iyon, sinabi ni Se kay Lyra na ang tunay niyang misyon sa lugar na ito ay imbestigahan ang dumaraming bilang ng mga halimaw na nagmumutate. Pinaghihinalaan niyang may kinalaman dito ang branch chief ng guild. Hiniling niya kay Lyra na bumuo ulit sila ng party, gaya noong dati. Sagot ni Lyra, papayag lang siya kung isasama rin nila si Armia dahil hindi niya kayang pabayaan ito. Sumang-ayon si Se at idinagdag na makabubuti rin sa kanya ang isa pang kakampi. Dahil balak din niyang bantayan si Lost at ang kakaibang kapangyarihan nito. Maya-maya, nagkita sina Se at ang kanyang bagong party kina Lost at Senna habang nagbo-brunch. Nagulat si Lost na nabuo ang party nila na 3 lang ang miyembro. Tinanong niya si Armia kung ayos lang ba sa kanya ang sumali sa grupo nila.
Mahina ang boses niyang sumagot na wala na siyang ibang mapupuntahan at malaki ang utang na loob niya kina Se at Lyre dahil iniligtas nila ang buhay niya. Sinabi ni na Lost at Se na ipinaliwanag na nila sa kanya na hindi niya kailangan sisihin ang sarili niya. Pero si Armia pa rin ang nagpili sa kanila at natuwa si Lost sa narinig. Pagkatapos noon, nagtungo sina Senna at Lost sa guild para makash in ang Magic Stone ng Hydra. Bukod dito, gusto rin ni Lost na kumuha si Senna ng designated quest dahil hindi siya uunlad kung puro halimaw lang ang huhulihin. Mas maganda ang bayad sa quests at makakatulong ito para magkaroon siya ng koneksyon. Naantig si Senna dahil iniisip siya ni Lost ng ganoon. Nang tanungin siya ni Lost kung may problema ba, namula siya sa hiya. Pagdating nila sa guild, tinitingnan sila ng lahat na may halong pagdududa at pag-iingat. Kumalat na pala ang balita na si Lost ang tumalo sa Hydra at hindi ito kapanipaniwala para sa karamihan. Hinayla agad ni Lost si Senna sa isang sulok at sinabihang maging mas maingat dahil tiyak na maraming masasamang tao ang magtatangkang nakawin ang Hydra Magic Stone. Katatapos lang niyang magsabi nito nang lumapit ang isang adventurer na nagngangalang Marnell para kausapin siya. Naging alerto si Lost at inakala pa ng lalaki na kinakabahan siya dahil sa mga kasama nito kaya pinaalis niya ang mga ito. Hindi malaman ni na Lost at Senna kung ano ang iisipin pero mukhang hindi naman si Marnell ang may balak sa Magic Stone. Pagharap ni Marnell kay Lost, agad itong nagsorry na ikinagulat niya. Humihingi siya ng paumanhin dahil sa ginawa ni Blondie at dahil alam ng lahat ng adventurers sa bayan kung gaano kasama ang ugali nito pero wala man lang nagbabala kay Lost. Sinabi ni Marnell na pilit niyang kumbinsihin ang sarili na wala siyang pakialam pero pinagsisisihan niya ito ngayon. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya tinulungan si Lost noong dapat sana. Biglang sumingit si Senna sa pagitan nila at sinabing hindi ganoon kadaling mapapatawad si Marnell. Tinanong siya nito kung ano ang dapat niyang gawin para makuha ang kapatawaran ni Lost at sinagot ni Senna na dapat siyang lumuhad sa harap ni Lost ng 3 araw ng diretso. Nagulat si Marnell at ang ibang adventurers sa narinig. Pinatigil siya ni Lost dahil ayaw niyang lumabas na siya ang masamang tao sa sitwasyong iyon. Sinabi niyang ayaw na niyang balikan pa ang nakaraan at kahit natalo niya ang Hydra, pakiramdam niya ay wala pa rin siyang kakayahan bilang healer. Iniabot niya ang kamay kay Marnell bilang tanda na gusto niyang maging maayos ang samahan nila mula ngayon. Masaya naman itong tinanggap ng veteranong adventurer. Sinabi nito kay Lost na tawagan lang siya kung kailangan niya ng tulong saka bumalik sa party niya. Pagkatapos noon, nagtungo sina Lost at Senna sa receptionist desk para iabot ang Magic Stone ng Hydra. Halos tumulo ang laway ni Alma nang makita niya ang bato, sapat iyon para maging milyonaryo ang sinuman. Sinabi niyang mataas na talaga ang difficulty level ng Hydra at dahil nag-mutate ito, mas tumaas pa ang presyo ng Magic Stone. Pero babala rin iyon na maaaring may paparating na sakuna. Ipinapaliwanag niya na napakalaking dami ng mana ang kailangan para mag-mutate ang isang halimaw. Karaniwang nangyayari lang iyon sa mas malalalim na palapag ng dungeon. Kung nangyari ito sa surface, ibig sabihin may hindi normal na pagtagas ng mana mula sa dungeon. Nagtanong si Senna kung hindi ba kayang gumawa ng paraan ng guild tulad ng pagpapadala ng team para imbestigahan ang nangyayari. Bigla namang dumating ang nakatataas ni Alma, si Han. Halatang natarante si Alma nang marinig ang boses nito. Sinabi ni Han na narinig niyang may suhestyon daw ang mga adventurer kaya pinatawag niya sila sa opisina. Pagpasok nila, tinanggap ni Han ang ulat tungkol sa mutation ng Hydra at ang paglitaw ng high-level monsters sa mas maiikling palapag ng dungeon. Sinabi niyang nangyayari na noon pa ang mga ganitong kaso, kaya hindi naman ito ganap na nakakagulat. Ayon sa kanya, wala raw sapat na oras o resources ang guild para magpadala ng investigation team kada may ganitong insidente. Sinubukan ni Lost kumbinsihin siya na tungkulin ng guild ang seguridad ng mga adventurer, pero sagot ni Han, alam ng mga adventurer ang pinasok nila. Idinagdag pa niyang kung natatakot si Lost sa mga halimaw, mas mabuti pang umalis na siya sa bayan. Paglabas nila ng opisina, agad naglabas ng sama ng loob si Senna. Inis na inis siyang tinanong kung sino ba si Han para sabihing dapat umalis si Lost sa bayan. Ipinaliwanag ni Alma na si Han ang pinakamataas na awtoridad sa guild ngayon. Matanda na ang guild leader at nasa kwarto lang palagi, kaya si Han ang namamahala sa lahat. Iniba ni Lost ang usapan at hiningi kay Alma ang listahan ng quests para kay Senna. Ipinakita ni Alma ang mga available na request pero agad nagreklamo si Senna dahil karamihan daw ay hindi man lang totoong trabaho. Nakakita naman si Lost ng quest para pumatay ng isang phoenix na malapit sa teleportation circle sa dungeon at mabilis na nagsabing gusto nila itong kunin. Pinayuhan sila ni Alma na huwag ituloy dahil mahirap labanan ng isang flying enemy kung healer at martial artist lang ang bumubuo ng party. Kaya agad na naisip ni na Lost at Senna na humingi ng tulong sa party ni Se.
Pumunta sila sa base ni Nase, at pumayag naman si Nase at Lyra. Ngunit nag-alala si Armia dahil iniisip niyang hindi gugustuhin ni Lost na mapasama sa iisang party kasama siya matapos ang mga nagawa niya. Sinabi ni Lost na huwag na niya iyong isipin dahil matagal na niya siyang pinatawad. Ngayon na magkakatugma ang lahat, pumunta si Sesa Guild para ayusin ang papeles habang ang iba ay nagpunta sa pamilihan para bumili ng supplies. Sinabi ni Lost kay Senna na kailangan nilang bumili ng mga potion para sa mga paso na maaaring matamo nila laban sa Phoenix. Sinabi ni Senna na napakarami palang alam ni Lost sa lahat ng larangan pero bigla itong napaisip at nakaramdam ng pagka-incompetent. Napatingin siya sa kawalan habang naglalakad. Biglang may lumapit na babae mula sa likod at hinawakan siya ng bastos. Nakawala si Senna at agad na sinuntok ang babae, ngunit umiwas ito gamit ang mabilis na acrobatics. Nanlaki ang mata ni Senna nang makita na ang inakala niyang isang pervert na babae ay si RMA, isang batikang adventurer at kaibigan ng kanyang ama. Narealize ni Senna na kaya pala ipinadala ng tatay niya si RMA, ang pulang buhok na babaeng kilala niya, ay dahil nag-aalala ito sa anak niyang bigla na lang umalis sa bahay. Dumating si Lost at pareho silang nagulat ni RMA nang magkita dahil matagal na silang magkakilala. Tinawag pa nga siya ni Lost na master, kaya lalo lang nalito si Senna. Nagpunta sila sa isang restaurant at doon ipinaliwanag ni Lost na sandali siyang nagsanay noon sa ilalim ni RMA. Sabi naman ni Senna, magkaibigan ng tatay niya at si RMA, kaya talaga siyang pinapunta upang tingnan ang kalagayan niya. Pagkatapos, sinabi ni RMA kay Lost na umalis muna dahil may kailangan siyang pag-usapan ng pribado kay Senna. Tumanggi si Lost dahil party member daw siya ni Senna at dapat alam niya ang lahat. Iniisip din niya na baka pilitin ni RMA si Senna na bumalik sa bahay at hindi niya iyon hahayaang mangyari. Tinanggap iyon ni RMA bilang hamon at tinanong siya kung sa tingin niya kaya niya siyang pigilan. Naglabas si RMA ng maliit na fireball ngunit naiwasan iyon ni Lost gamit ang mabilis niyang paggalaw. Na-impress si RMA sa pag-improve niya kaya pinayagan na lang niya itong manatili. Tinanong niya si Senna kung bakit siya umalis. Sagot niya, hindi siya tumakas, nagmamadali lang siya kaya hindi nakapagpalm pero nag-iwan siya ng sulat na aalis siya para hanapin si Lost. Parehong nagulat sina Lost at RMA sa narinig. Tinanong pa siya ni RMA kung bakit niya ginawa yon. Natahimik si Senna at itinago ang mukha, ayaw niyang sabihin kay Lost na pina-especially iyan niya ito. Nang malaman niyang tinanggal ito sa party, agad siyang nagpunta para hanapin siya. Sinabihan siya ni Lost na dapat muna siyang umuwi at ayusin ang usapan sa tatay niya. Pero nag-aalala si Senna na baka hindi na siya payagang bumalik sa tabi ni Lost. Naluha siya, kaya ipinaliwanag ni RMA na hindi naman tutol ang tatay niya sa pagiging adventurer niya, nagulat lang ito sa biglaan niyang pag-alis. Nangako si RMA na kakausapin niya ang tatay ni Senna at ipapaliwanag na ligtas siya dahil kasama si Lost. Inutusan niya si Lost na kumuha ng inumin at habang wala ito, tinanong niya si Senna tungkol sa relasyon nila ni Lost. Nagsimula si Senna na ikwento kung gaano kagaling si Lost ngunit bigla siyang umiyak dahil pakiramdam niya pabigat lang siya. Sinabi ni RMA na malaki ang naging pagbabago ni Lost mula nang makasama niya si Senna, dati hindi man lang ito nakakapagsalita ng diretso kay RMA. Sinabi rin niya na mabuti ang naging epekto ni Senna kay Lost at dapat pa silang mag-spend ng mas maraming oras na magkasama. Pagbalik nila, nag-teleport na sina Lost, Senna, at ang party papasok sa dungeon upang harapin ang Phoenix. Nakaalerto agad si Senna, ngunit nagulat siya na wala ang Phoenix sa teleportation room. Ipinaliwanag ni Lost na malalaki ang Phoenix at hindi magkasya sa maliit na pintuan ng silid. Nag-explore sila at nakarating sa isang malawak na lugar na mataas ang kisame at maraming haligi, eksaktong lugar kung saan lumalabas ang Phoenix. Sabi ni Lyra, kailangan na lang nilang maghintay. Ipinaliwanag pa niya na bagong tuklas ang bahaging ito ng dungeon. Kaya ang mga treasure dito ay mapupunta sa sinumang unang makakadiskubre. Na-excite sina Senna at RMA, ngunit pinaalalahanan sila ni Senna delikado rin ito. Dagdag pa ni Lyra, dahil hinaharangan ng Phoenix ang daan papasok, hindi ito na-explore ng ibang adventurers. Kaya humingi sila ng quest mula sa guild at mataas ang reward dahil dito. Habang nag-iikot, may nakita si Lost na mga paso at sunog sa sahig at iniisip niyang malapit na ang Phoenix. Pinulot ni Lost ang isang bato at inihagis ito papasok sa corridor. Habang ipinapaliwanag na territorial ang mga Phoenix, kapag may nakita silang papalapit sa teritoryo nila, ina-attack nila agad. Pagkasabi niya nito, biglang may bumukas na portal sa itaas nila at lumabas mula roon ang naglalagablab na Phoenix. Sa parehong oras, dumating si RMA sa guild. Pagkakita sa kanya ni Alma, dali-dali itong lumapit para batiin siya.
Pinuri niya si RMA dahil kahit mukhang mura ang mga accessories nito, alam niyang napakataas ng kalidad ng mga iyon at puro magic items, senyales na elite adventurer siya. Ayaw niyang maagawan ng pagkakataon kaya agad niyang tinanong si RMA kung paano siya matutulungan. Pero nang sabihin ni RMA na narito siya para makipagkita sa branch president, napatigil si Alma. Tinanong niya kung may appointment o recommendation letter ba si RMA. Tumanggi si RMA at sinabing hindi naman siya malapit sa branch president. Diretsahan pa niyang sinabi na gusto raw ni Loki na patayin ang matandang fossil na iyon. Dahil doon, agad sinabi ni Alma na hindi niya maaaring papasukin si RMA. Tinawag siya ni RMA na tanga dahil sinasayang daw nito ang oras niya at nagdesisyon siyang puwersahang pumasok. Nag-summon siya ng fireball kaya nagtatakbo si Alma papunta sa likod ng counter. Mabuti na lang at dumating si Han para pigilan si RMA. Ipinaliwanag niya kay Alma na ang kaharap niya ay ang legendary adventurer na kilala bilang Fire God. At dapat magpasalamat si Alma na hindi masama ang timpla niya ngayon kung hindi ay sinunog na sana nito ang buong guild. Dinala ni Han si RMA sa opisina niya. Tulad ni Lost, nag-aalala rin si RMA tungkol sa mga anomalya sa dungeon at gustong paimbestigahan iyon sa guild. Hinala niya na may masama talagang ginagawa ang guild president dahil dami ang mga thug na nagpapanggap na adventurer sa lungsod at may mga misteryosong puting haligiring naglitawan sa paligid. Sabi ni Han, hindi niya pwedeng sisihin ang guild ng walang matibay na ebidensya. Wala raw siyang alam tungkol sa mga haligi at natural lang daw na dumagsa ang adventurers dito dahil maraming oportunidad. Tinawag iyon ni RMA na kasinungalingan. Para sa kanya, hawak ng branch president ang pinakamalaking awtoridad sa isang dungeon city, kaya hindi niya paniniwala ang wala itong nalalaman. Naniniwala si RMA na sinadya nitong papasukin ng mga masasamang adventurer dahil may malaking mangyayari, at gusto nilang masigurong walang makakapansin kung may mga mamatay na adventurer habang nilalabanan ito. Tinanong siya ni Han kung ano ang ibig niyang sabihin. Sagot ni RMA, isa itong dungeon rampage. Sa loob ng dungeon, nananatili ang Phoenix sa mataas na ere at sunod-sunod ang pagbomba nito ng fireball sa grupo ni Lost. Wala silang magawa kundi magtago sa likod ng mga bato. Iniisip nila na hindi sila tinatangka ng Phoenix na patayin kundi tinatakot lang para paatrasin, na ikinagugulat nila. Sabi ni Se, hindi na sila pwedeng umurong ngayon. Hiningi niya kay Armia na gumamit ng wide area water attack sa pakpak ng ibon. Kinabahan si Armia, at naunawaan iyon ni Se dahil alam niyang malaking oras ang kailangan para mag-cast ng magic na sapat para saktan ang Phoenix. Nangako si Se na poprotektahan niya ito at siya mismo ang tatapos sa Phoenix gamit ang espada niya. Nagsabi rin sina Sena at Lost na poprotektahan nila si Armia. Matapos ang pagtiyak ng grupo, nagsimula silang tumakbo ng paikat para ilayo ang atensyon ng Phoenix. Nang mawala ito sa pwesto, lumabas si Armia at sinimulan ang pagcast. Lumilikha siya ng water arrow at pinakawalan iyon patama sa Phoenix na tumama at nakasugat sa isa nitong pakpak. Bumagsak ang Phoenix sa lupa at agad sinaksak ni Se gamit ang kanyang magic sword, pero hindi sapat ang lalim ng sugat para patumbahin ito. Buhay pa ang Phoenix kahit malubha na ang pinsala nito, at sabi ni Lost na kung ipagpapatuloy nila ang pag-atake, kaya nila itong talunin. Ngunit biglang nagsimulang sumipsip ng mana ang Phoenix mula sa paligid at nag-mutate. Lumaki ito, naging mas mabangis, at naging kulay asul ang apoy nito. Nagulat sina Lost at ang iba pa dahil bihira ang ganitong mutation, lalo na't 2 beses na itong nangyari sa loob ng 1 linggo. Natakot si Armia at halos mawala ng kontrol, at sinabi ni Lyra na baka pakainin ng Phoenix ang sarili nito sa takot ni Armia para lalo itong lumakas. Nagpa siya ang Phoenix na siya ang unang tatargetin at nagpakawala ito ng fireball, ngunit mabilis na sumalo si Se at tinaga ang fireball nang hindi ito sumabog. Sunod-sunod na fireballs ang ibinato ng Phoenix, pero lahat iyon ay naparry ni Se. Habang ginagawa niya ito, sinabi niya kay Armia na tumayo dahil kailangan nila ang tulong niya para matalo ang Phoenix. Inabot ni Lyra ang kamay niya para tulungan siyang tumayo, ngunit tumayo si Armia ng mag-isa, pa ng determinasyon na lampasan ang takot at maging mas malakas. Muling umatake ang Phoenix at sa pagkakataong ito, sinuntok ito ni Sena ng buong lakas. Hindi nasaktan ng Phoenix, ngunit nagliyab ang kamay ni Sena at kinailangan siyang ipagtanggol ni Lost mula sa susunod na atake. Natunaw ang espada ni Lost sa pagtama ng apoy, pero sapat na ang oras na nabili niya para matapos ni Armia ang pinakamakapangyarihan niyang spell. Lumikha si Armia ng napakalaking ice arrow at pinakawalan iyon, tumama sa Phoenix at pinabagsak ito. Ngunit bago pa man makalapit si Se upang tapusin ang laban, lumipad palayo ang Phoenix at lumampas sa abot niya. Hindi hinayaang mangyari iyon ni Sena, umakyat siya sa pinakamataas na kaya niya, saka tumalon pababa at sinipa ang Phoenix gamit ang lakas ng Kai.
Sinabihan niya si Lost na iyon na ang pagkakataon niya, kaya agad na sumugod si Lost at sinaksak ang Phoenix sa ulo gamit ang kanyang dagger. Naglaho ang Phoenix matapos noon. Nagtipon silang lahat sa paligid ni Armia upang ibigay sa kanya ang kredito sa tagumpay. Naiyak si Armia habang nagpapasalamat at pagkatapos ay pinulot niya ang Magic Stone ng talunang Phoenix. Pagbalik nila sa lungsod, nadatnan nila si RMA na naghihintay sa kanila sa inuman. Lumapit si Lost at tinanong kung bakit nandoon pa siya. Sagot ni RMA, narinig daw niyang ang tanggang disipulo niya ay nagpunta upang manghuli ng Phoenix kaya hinihintay daw niya kung babalik itong buhay. Tinanong siya ni Lost kung sino ang nagsabi at nahirapan si RMA maalala ang pangalan ni Alma. Pero sinabing binigyan niya ito ng pera at sinabi naman ito ang lahat. Napahawak si Lost sa ulo niya sa pag-imahina sa pangyayari. Sinabi naman ni RMA na mukhang matagumpay ang mission dahil hindi lang nila nakuha ang Magic Crystal mula sa Phoenix kundi pati ang bounty mula sa quest. Dahil doon, hiniling niya kay Lost na ilibre siya ng hapunan gamit ang perang iyon. Umupo sila at kumain ng sopas. Sabi ni Sena, iba raw ito sa mga pagkain sa bahay nila. Sagot ni RMA, karaniwang mumurahing karne lang ang pinapakuluan ng matagal para lumabas ang lasa. Sinabi pa niya kay Sena na sulitin niya ang pagkain ito dahil hindi niya ito makikita sa mansion nila. Nausisa si Armia tungkol doon, kaya na-realize ni RMA na walang sino man sa grupo ang nakakaalam ng totoong pagkatao ni Sena. Ibinunyag niyang si Sena ay anak ng Earl ng Anria na ikinagulat ng lahat. Napahiya si Sena at biglang naalala ni Lost na ang batang babae na minsan niyang sinagip noon ay galing din sa pamilya Anria. Sa wakas, nabuo sa isip niya, si Sena pala ang batang iniligtas niya noon. Samantala, pumunta si Han sa branch president upang iulat ang panibagong mutation at sinabi rin niyang nasa lungsod si RMA para makialam sa mga nangyayari. Ngumiti ng bahagya ang matanda nang marinig ang pangalan niya dahil dati pala niyang estudyante si RMA. Pagkaraan ng laban, pumunta sina Lost at Sena sa guild para kunin ang reward nila sa pagpatay sa Phoenix at pagdala ng mutated Magic Stone. Nagulat sila nang iabot lang sa kanila ang isang maliit na supot ng pera. Biglang umasta si Sena na parang makulat na customer at sinabihan si Alma na masyadong maliit ang halagang iyon at gusto niyang makausap ang manager. Ngumiti lang si Alma at sinabing tingnan muna niya ang laman bago magreklamo. Ayaw man ni Sena, binuksan niya ang supot at halos mabulag siya sa kislap ng mga gintong coin na nasa loob. Ipinaliwanag ni Alma na masyadong malaki ang reward ng quest at ng Magic Stone para ibigay sa anyong copper o silver coins kaya kinailangan niyang iayos muna ang gold coins bago iabot sa kanila. Nagulat pa rin si Sena, pero sinabi ni Lost na kunin na nila agad ang pera. Nag-iwan si Lost ng 3 silver coins bilang tip kay Alma at halatang natuwa ito. Umalis si Lost na mukhang may hindi nagustuhan at tinanong ni Alma si Sena kung nagtatampo ba ito dahil hindi niya pinayagang umatake kanina. Ngunit clueless din si Sena tungkol doon. Pagkatapos, pumunta sina Lost at Sena sa marketplace kung saan may isang bard na nagkukwento tungkol sa isang evil dragon na nagigising sa dungeon kada 200 taon at tungkol sa bayani na tumatalo rito para iligtas ang lahat. Hindi kalayuan, nakaupo si Lost sa isang mesa at dinalhan siya ni Sena ng pagkain. Malalim pa rin ang iniisip ni Lost. Biglang iminungkahi ni Sena na bumili sila ng sarili nilang bahay para sa party dahil sapat na raw ang pera nila. Nagulat si Lost at sinabing dapat muna nilang pag-isipang mabuti iyon. Ipinahayag ni Sena na matagal na niyang ni-research ang tungkol dito dahil interesado siyang kumuha ng bahay para sa kanilang dalawa mula noong unang beses iyong nabanggit ni Alma. Kumpiyansa siyang kayanan nila, ngunit tila nagdadalawang isip si Lost. Tinanong ni Lost kung may problema ba si Sena sa ina tinutuluyan nila ngayon. Sagot ni Sena, komportable naman siya doon pero masyadong maingay at matao. Gusto raw niya ng tahimik na lugar kung saan maaari silang magkaroon ng oras na silang dalawa lang. Siyempre, hindi niya sinabi ang totoong dahilan. Nagsimula siyang mag-imagine ng buhay nila sa isang tahimik na bahay, malayo sa gulo ng lungsod. Sa isip niya, marami silang pag-uusapan dahil wala namang ibang libangan at mula roon ay napunta sa mas malalim pang imahinasyon. Naging katawa-tawa si Sena habang iniisip yon, pero nabasag ang lahat ng sabihin ni Lost na dapat muna silang mag-ipon. Dagdag pa niya, mayroon pa silang isang dapat isaalang-alang matapos nilang talunin ang Phoenix, sinabi ni Sena dapat silang bumuo ng party at seryoso itong pinag-iisipan ni Lost. Hindi natuwa si Sena sa ideyang iyon at tinanong si Lost kung talagang balak niyang bumuo ng party kasama sila. Kumpirmado ni Lost sa lakas ni Se, hindi nila dapat palampasin ang pagkakataon. Kung papasok sila sa mas malalim na bahagi ng dungeon, kakailanganin nila ang tulong nito. Paanas namang sabi ni Sena na ayos lang kahit hindi sila lumalim basta silang dalawa lang.
Para maitago ang sinabi niya, ngumiti siya ng pilit at sinabing kung gusto ni Lost na bumuo ng party kasama sina Se at ang iba, payag din siya. Kinagabihan, nagkita sina Lost, Sena, Se, at ang mga babae, at opisyal nilang inihayag na bubuo sila ng party. Nagdiwang sila at kumain ng masasarap na pagkain at uminom ng masasarap na inumin. Sa kalagitnaan, nakatulog na halos si Armia habang kumakain, kaya dinala siya ni Lyra pabalik sa kanilang kwarto. Sumunod si Sena dahil kailangan niyang pag-usapan ng isang bagay kasama si Lyra. Pagdating nila sa kwarto, ikinwento ni Sena ang mga nangyari buong araw. Nagpanik si Lyra nang marinig na halos inihagis ni Sena ang sarili niya kay Lost, sinabihan pa niya ito na gusto niyang tumira kasama niya. Pero hindi raw nakuha ni Lost ang pahiwatig. Sabi ni Lyra na baka gusto lang talaga ni Lost na dahan-dahanin ang mga bagay at mas mabuting unawain muna ang ugali nito bago gumawa ulit ng move. Biglang na-excite si Sena dahil tama raw pala na kay Lyra siya humingi ng love advice, halatang marami na itong romantic experience. Pero sinabi ni Lyra na sana nga ganoon. Pero hindi. Sa ibaba, ikinukwento ni Lost kay Se ang nangyari. Tinawag siya ni Se na idiot sandwich dahil tinanggihan niya ang request ni Sena. Kino-corner niya si Lost at tinanong ng diretso kung gusto ba niya si Sena o hindi. Namula si Lost habang iniisip ang sagot at napansin ni Se na hindi talaga ito marunong magpahayag ng nararamdaman. Sa taas, sinasabi rin ni Lyra ang parehong bagay tungkol kay Se na gusto niya ito pero hindi marunong makakuha ng hintang lalaki. Ikinwento niya kay Sena na dati silang magka-party sa capital. Nagising pa si Armia para makinig sa usapan. Ikinwento ni Lyra na palagi siyang nilalapitan ng mga lalaki, may ilan pang sumali sa party niya para lang makalapit sa kanya. Isang araw, habang wala si Se, may isang lalaki na nagtangkang pilitin siya. Agad niya itong pinatumba at tinapos ang usapan. Pero nang malaman ni Se, nagalit ito ng husto, pinalayas niya ang lalaki palabas ng syudad tapos siya mismo bigla ring naglaho. Alam ni Lyra na iniisip ng torpang yon na galit siya dahil napasali sa party ang manyak. Pero hindi niya yun kailanman inisip. Mas nagalit pa siya dahil bigla na lang itong nag-disappear nang hindi man lang iniisip ang nararamdaman niya. Biglang dumating ang anak ng innkeeper at tinanong siya kung gusto ba niya si Se. Sa ibaba, katatapos lang ni Se ikwento kay Lost ang side niya ng parehong pangyayari. Malik siya sa orihinal na tanong bakit tinanggihan ni Lost ang request ni Sena kung gusto naman pala niya ito. Sagot ni Lost, may kailangan pa siyang malaman bago magdesisyon. Saktong dumating si Alma, dala ang investigation report na pinagawa ni Lost. Sinabi nitong tama ang timing dahil pinag-uusapan daw nila yon. Nagpa-background check si Lost kay Sena. Ayon kay Alma, si Sena ang nag-iisang anak ng heir sa Aria, ang tagapagmana ng titulo at ari-arian. Natural na tutol ang ama sa pagiging adventurer niya. Hanggang isang araw ay misteryosong naging asul ang buhok ni Sena. Mula noon, hindi na siya tinutulan. Nalito si Lost at sabi ni Se, baka sintomas iyon ng sakit na nagpapapaikli ng buhay. Pero tinanggihan agad iyon ni Alma dahil imposibleng may sakit ang babaeng kayang lumaban sa isang phoenix. Tinapos niya ang report sa pagsasabing naging adventurer si Sena nang may pahintulot ng mga magulang, kaya wala dapat alalahanin si Lost. Hiningi niya agad ang bayad at binigyan siya ni Lost ng malaking halaga. Pagkaalis ni Alma, sinabi ni Lost na gusto niyang bumalik si Sena sa bahay at kausapin muna ang mga magulang. Kung gusto pa rin niyang maging adventurer pagkatapos noon, tutulungan na niya ito. Balik sa kwarto, tapos na ang kwentuhan ng mga babae. Sinabi ni Lyra na naiinggit siya sa pagiging matapang ni Sena. Nagkaroon tuloy ng ideya ang grupo, bumaba sila agad, at itinulak si Lyra papunta kay Se. Kinabahan si Lyra at tinanong si Se kung pwede ba silang mag-usap ng pribado, at pumayag naman agad ang clueless na Se. Pag-uwi ng lahat ng bisita, silang dalawa na lang ang naiwan. Habang sinusubukan ni Lyra na sabihin ang nararamdaman niya, sina Sena at ang mga babae naman ay nakasilip mula sa pinto, at si Lost ay walang kaalam-alam sa nangyayari sa kabila. Sinabi ni Lyra kay Sena na ayaw na niyang maging adventuring partner lang niya, gusto niyang maging life partner niya. Tumagal pa ng 2 minuto bago maintindihan ni Se ang ibig niyang sabihin. Nang tuluyang umabot sa utak niya, namula siya. Sinabi niyang iisipin niya muna ito, at nainis si Lyra sa una, pero sinabi rin niya sa huli na okay lang na maglaan siya ng oras. Sigurado siyang hindi pa kailanman naisip ni Se ang tungkol sa pag-ibig, kaya malaking progreso na ito. Pagkarinig nito, nagkaroon din ng lakas ng loob si Lost at tinanong si Sena kung may oras ba ito bukas dahil may kailangan siyang pag-usapan na napakahalaga. Nagulat si Sena, pero ngumiti rin at sinabing palagi siyang may oras para sa kanya. Kinabukasan sa loob ng inn, tulala si Sena. Kahit kumakain, tumigil siya sa kalagitnaan at nang subukan siyang ibalik sa wisyo ni Armia, bigla nitong tinanong kung gusto ba niya ng sausage.
Sina Lost, Lyra, at Sai ay nasa kabilang mesa at alam nilang ganito ang kilos ni Senna dahil sa sinabi sa kanya ni Lost kahapon. Hindi pa nga sinasabi ni Lost ang oras at lugar ng pag-uusap nila kaya napaparalisa ang utak ni Senna. Bigla nilang narinig si Armia na pinipigilan si Senna sa pagkain ng bulaklak imbes na pagkain. Parehong sinabi ni Lyra at Sai kay Lost na puntahan ito bago pa makagawa ng mas malaking kalokohan. Nilapitan ni Lost si Senna at sinabi na pwede na silang mag-usap ngayon. Ngunit bago pa siya makapagsimula, biglang bumukas ang pinto at bagsak sa sahig ang isang batang adventurer na nagngangalang Keith. Agad siyang nilapitan ng lahat at binigyan ng lunas ni Lost bago siya pinahinga. Lumabas si Lost para sabihin kina Senna at Armia na ayos na ang bata. At si Lyra ay nag-aalaga rito kasama ang anak ng innkeeper na si Sheila. Tinanong ni Senna kung anong pakialam ni Sheila sa batang yon at dumating ang ina niya para ipaliwanag. Si Keith daw ay kababata ni Sheila. Ulila ito kaya tinulungan niya itong lumaki at tulad ng karamihan sa mga ulila sa Dungeon City, naging adventurer ito. Masaya pa raw ito kamakailan nang makasali sa isang party at ngayon ay bumalik na ganoon ang kalagayan. Nagalit si Lost nang marinig ito at sinabi kay Senna na ipagpapaliban muna nila ang mahalagang pag-uusap dahil kailangan niyang pumunta sa Adventurers Guild. Lumabas na ang katotohanan, ginamit ng party na sinalihan ni Keith ang bata bilang pain para ma-distract ang mga orc sa dungeon. Itinulak nila si Keith papunta sa orc para makatakas sila at nakuha iyon ni Lost mula sa karanasan. Pagsapit niya sa guild, naabutan niyang nahuli na ng ilang adventurer ang mga salbahing ng biktima kay Keith. Tinanong nila si Lost kung paano niya gustong parusahan ang mga ito dahil siya ang nag-utos na hulihin sila. Sinabi ni Lost na pababayaan niya silang mabuhay pero hindi na sila pwedeng manatili sa syudad. Binalaan ng mga adventurer ang mga salarin na huwag na silang babalik kung mahal nila ang buhay nila at pinalaya sila, sabay takbo palabas. Dumating naman si Alma at sinabi niyang nadidismaya siya dahil sila mismo ang nag-ayos ng problema. Gayong may utos umano mula sa itaas na magpanggap siyang walang alam tungkol sa insidente. Galit ang mga adventurer at tinanong kung ano ba ang ginagawa ng guild nang biglang dumating si Han at siya rin ang nagtanong ng parehong bagay. Tinanong niya kung bakit hindi nila ipinagbigay alam agad sa guild ang insidenteng iyon at sila pa mismo ang nagparusa. Lalo pang nagalit ang mga adventurer at inaya siyang bumaba para bugbugin pero sinabi ni Lost na wala iyong mababago. Nagpasya si Lost na siya na mismo ang makikipag-usap kay Han at ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari. Sinabi ni Han na wala siyang ideya tungkol sa insidenteng iyon kaya nainis si Lost at tinanong kung bakit napaka-inutil ng guild sa syudad na ito. Sinabi niya na kahit saan, hindi maganda ang traitor sa Dungeon Orphans, pero sa ibang syudad kahit paano ay may ginagawa ang guild para protektahan sila. Sagot ni Han, kung ayaw ni Lost sa syudad na ito, umalis siya at pumunta sa lugar na may safety measures. Wala raw pinipilit maging adventurer, at kung mamatay sila, responsibilidad nila iyon, hindi ng guild. Hindi nakasagot agad si Lost. Idinugtong ni Han na may sinabi ang isang matalinong tao noon, ang mga nagiging adventurer ay alam na nilalagay nila sa peligro ang buhay nila at ang mga walang kakayahan ay kadalasang namamatay. Pagkatapos ay bigla niyang ipinakita kay Lost ang isang peklat sa braso. At tinanong kung hindi pa ba niya alam ang pinanggalingan ng kasabihang iyon. Nagulat si Lost nang makita ang peklat dahil yun mismo ang peklat na ibinigay sa isang taong kilala niya noon. Maraming taon na ang nakalipas at noon ay ang pangalan ni Han, isa siyang dungeon orphan sa syudad na ito at nagtatrabaho bilang porter ng mga adventurer. Masama ang trato nila sa kanya, inihahagis nila ang gamit sa kanya at sinasabing hanggang doon lang ang kaya niya. Magkasama noon sina Lost at Han bilang mga porter. At nag-alok ng tulong si Lost pero mapait pa si Han at ayaw niyang tumanggap ng awa. Sa gabi, habang nagpa-party ang adventurers, si Lost at Han ang naka-duty. Nakakatulog si Han, pero ginaysan siya ni Lost dahil may mga goblin sa paligid. Agad nilang binalaan ang adventurers, ngunit nang makita ng grupo na masyadong marami ang goblin, ginawa nila ang matagal na nilang plano, itinulak nila si Lost at Han mula sa bangin para gawing pain. Nagalit si Han, pero sinabi ni Lost na itabi muna niya ang galit at labanan muna nila ang sitwasyon. Nakapatay sila ng ilang goblin at nagtago sa likod ng mga puno. Sinabi ni Han na tinatawag silang walang kwenta, pero kahit paano ay naging epektibo silang pain para makatakas ang iba. Sagot ni Lost, hindi makakatakas ang mga iyon. Ang goblin ay nagpapanggap lang na hinahabol ang mas malaking grupo, pero kapag naghintay pa sila ng kaunti, aatakehin nito ang party. At ganoon nga ang nangyari. Napangisi si Han at sinabing pagkakataon na nila ito para tumakas. Pero sinabi ni Lost na gusto niyang iligtas ang party kahit ipinagkanulo sila nito. Hindi nakasabay si Han dahil sa malalim na sugat sa braso.
Sinimulan siyang gamutin ni Lost at nagulat si Han dahil dapat daw ginagamit na nito ang pagkakataong iyon para tumakas. Sinabi ni Han noon na ang mga adventurer ay laging nasa panganib at ang mga walang kakayahan ay namamatay. Pero bilang isang healer, tumanggi si Lost na iwan ng sinumang sugatan. Sinabi rin niyang may paraan ng pagtubos para sa mga kagaya nilang mahihina. Pagbalik sa kasalukuyan, sinabi ni Han kay Lost na siya ang tumulong para mabuhay siya noong araw na iyon at nagkahiwalay sila pagbalik sa syudad. Maraming nangyari pagkatapos at kalaunan ay naging disipulo siya at kanang kamay ng guild president. Nagpasalamat si Han kay Lost sa pagsagip ng buhay niya noon at sinabi niyang iyon ang paraan niya ng pagbabalik ng utang payo niya na kunin ni Lost si Senna at umalis sa syudad. Bumaba si Lost at sinabi sa lahat na nabigo siya. Dumating si Alma para tawagin siya at si Marnell para mag-usap ng pribado. Ipinagtapat ni Alma na marami sa loob ng guild ang tutol sa paraan ng pamamalakad ng guild president at ni Han, pero hindi sila makapagpakita ng hayagan. Dahil doon, napagpasyahan niyang siya ang magiging tagapamagitan ng mga taong gusto talagang protektahan ang syudad mula sa dumaraming halimaw, lalo na dahil walang ginagawa ang guild president. Nagdesisyon pa siyang bawasan ng komisyon niya para mas mataas ang bayad na matatanggap ng mga adventurer sa ginagawa nilang trabaho. Mabigat tanggapin iyon kapwa para kina Han at Marnell, pero tinanggap nila. Pagkatapos nito, pumunta si Lost sa inn at ikinwento kay Senna ang nangyari sa guild. Tinanong niya kung ayos lang ba kay Senna na magkaroon sila ng dagdag na trabaho. Sinabi ni Senna na handa siyang tumulong kung iyon ang makakaprotekta sa syudad. Pagpunta nila sa likod ng inn, nadatnan nila si Senna tinuturuan ng mga ulilang bata ng paggamit ng espada. Nakalakad na ulit si Keith at sabi ni Lyra, mabilis itong gumaling dahil matibay ang katawan nito. Pinahinto ni Se ang ensayo at sinabi kay Senna na siya na ang magtuloy. Sinimulan ni Senna na turuan ng mga bata ng martial arts dahil mahal ang espada pero libre ang suntukan. Habang pinapanood si Senna, tinanong ni Lyra si Lost kung nasabi na ba niya kay Senna ang plano niyang sabihin. Nauutal si Lost at sinabing hindi pa tamang oras. Nagalit si Lyra pero sabi ni Se magiging maayos din ang lahat dahil bumalik na sa normal si Senna. Samantala, dinala ni Han ang isang liham mula sa punong ministro ng bansa para sa guild president na si Mist. Nakasaad sa sulat na dapat bantayan si Senna dahil siya ang Sleeping Beauty. Tinanong ni Han kung ganoon ba talaga siya kahalaga para bantayan pa ng mismong Prime Minister. Kinumpirma ni Mist. Tinanong niya si Han kung alam ba nito ang kwento tungkol sa Sleeping Beauty na nagsakripisyo ng sarili upang aisil ang Evil Dragon at tulungan ng bayani na talunin ito. Sagot ni Han, lahat ng bata alam ang kwentong iyon. Sinabi ni Mist na totoo ang buong kwento at ang asul na buhok ni Senna ang patunay na siya ang napiling tagapagligtas. Siya ang tanging pag-asa ng mundo laban sa dragon, kaya dapat siyang protektahan sa lahat ng paraan. Makalipas ang ilang araw, nagtungo sina Lost at ang grupo niya sa kapatagan sa labas ng syudad at nakita nila ang isang malaking hukbo ng goblin na patungong syudad. Nag-isip sila kung dapat ba nilang i-ambush ang mga ito o tirahin mula sa malayo gamit ang magic, pero iminungkahi ni Lost na harapin nila ito ng diretsahan. Paliwanag niya, kung para sa kaligtasan ng mga tao sa syudad, dapat patayin nila ang lahat ng goblin, at ang tanging paraan ay ang pagharap ng tuwiran. Kung i-ambush nila o atakihin mula sa malayo, maaaring makatakas ang mga goblin, at ayaw nilang mangyari iyon. Sumang-ayon si Se at ang iba pa, at naghanda silang lumaban. Sa kanilang paghahanda, nakita nila ang isang luma at abandonadong karwahe sa gilid ng daan. Napag-alaman ni Lost at Senna na yun mismo ang lugar kung saan sila unang nagkita. Wala nga lang silang oras para maging sentimental dahil paparating na ang mga goblin. Sumugod ang mga goblin at pinatalsik ni Senna ang isa sa mga ito gamit ang isang malakas na suntok. Habang nakipaglaban naman si Lost sa isa pa. Pareho nilang naaalala kung gaano sila kaina at walang laban noon pero ngayon ay iba na ang sitwasyon. May katuwang na sila at maaasahan ang isa't isa. Mabilis nilang nalipol ang mga goblin ngunit biglang yumanig ang lupa. Nakakita na si Lost ng ganito dati, kaya agad niyang binalaan ang lahat na mas lalakas pa ang pagyanig. Lalong lumakas ang lindol at umalag ang buong syudad. Pagbalik nila sa inn, magulo ang loob dahil sa lindol pero sa kabutihang palad ay wala naman silang natamong malaking pinsala. Nakahinga ng maluwag si Lost ngunit may dumating na adventurer na nagmamadaling nagpatawag sa kanya dahil hinahanap siya agad ni Marnell. Nagtanong si Lost kung may nangyari ba sa guild pero sinabi ng lalaki na naghihintay si Marnell sa border ng syudad. Pagdating nila roon, nagulat sila sa nakita, isang napakalaking hukbo ng mga goblin, kasama ang ilang mas malalakas na hobgoblin. Ipinahayag ni Marnell na gusto sana niyang lumaban para protektahan ang syudad pero hindi niya kayang labanan ng lahat mag-isa. Alam niyang masasayang lang ang oras kung pupunta pa siya sa guild, si Lost lang ang maaasahan nilang dumating kaagad.
Sinabi pa niya na baka kulang ang bayad sa trabahong ito, ngunit sagot ni Lost na tatanggapin pa rin nila ang laban para sa seguridad ng syudad. Sumugod sila at mabilis na tinalo ang mga goblin. Si Lost naman ay dumiretso sa pinuno. Isang tebes at naputol ang isang braso ng hobgoblin. Bigla itong nagsalita, isinumpa si Lost at nagbanta na papatayin siya. Sumunod dito, nagchant na rin ang iba pang goblin ng mga pagbabanta. Nagulat ang lahat, hindi dapat nakakapagsalita ang mga halimaw na parang tao. Pati si Se ay walang alam tungkol dito. Sinabi ni Lost na hindi sila dapat matinag dahil pareho pa rin ang kanilang misyon. Inutusan niyang tapusin ang lahat ng goblin at mabilis naman nila itong nalipol. Ang hobgoblin ang huling bumagsak. Bago ito tuluyang mamatay, sinabi nitong walang saysay ang paglaban nila dahil sa huli, mamamatay rin ang lahat ng tao. Pagkatapos noon ay naglaho ito. Ramdam ni Lost na nagmula ang mutasayon nito sa magic crystal, ngunit imposible pa ring magbigay ng talinong sapat para magsalita ang simpleng mutasayon. Maya-maya, may isa pang adventurer na tumakbong papalapit at sumisigaw na may emergency. Pumunta sila sa dungeon kung saan isang napakalaking hukbo ng goblin ang lumalabas mula sa kailaliman. Sinabi ni Sen na hindi iyon kaya ng party nila at sumang-ayon si Lost. Nagpasya silang umatras muna at tipunin ang lahat ng adventurer sa syudad para labanan ang mga halimaw. Pagdating nila sa guild, tumambad sa kanila ang napakahabang pila ng mga tao. Ipinaliwanag ni Alma na naglabas ang guild ng bounty para sa mga halimaw na tumakas mula sa dungeon, mas mataas pa sa bounty ng Phoenix. Nakakapagtaka ito, lalo na't nagbibigay pa sila ng advance payment kahit alam nilang may mga tatanggap ng pera at hindi na babalik. Naisip ni Lost na siguradong si Hans ang nasa likod nito, kaya hindi nila ito mapipigilan kahit subukan pa. Sinabi ni Marnell na hindi naman masama ang nangyayari dahil kailangan din talaga nila ang tulong ng lahat ng adventurer upang maprotektahan ang syudad. Sumang-ayon si Lost, ngunit nagtanong sa sarili kung paano nakapaglaan si Hans ng ganito kalaking halaga sa maikling oras. Dumating si Rama, ang pulang buhok na adventurer, at sinabing malamang ay plano na ito ni Hans mula pa noong simula. Lahat ay nagulat na makita si Rama pa rin sa syudad. Tinanong ni Lost kung alam ba niya na magkakaroon ng ganitong kalaking pagdami ng mga halimaw. Tinanong din niya kung ito ba ang tinatawag na Dungeon Rampage, at kinumpirma iyon ni Rama. Sabi naman ni Alma na narinig na rin niya ang tungkol dito. At agad niyang inilabas ang ilang lumang dokumento na tumatalakay sa nangyayaring iyon. Ayon dito, nagkakaroon ng Dungeon Rampage kapag sobra na ang mana sa loob ng dungeon at nagbubunga ito ng napakaraming halimaw na dumadaloy pataas sa ibabaw. Karaniwan, natatapos ang rampage sa loob ng isang araw, pero minsan tumatagal ito ng ilang araw at hindi na nakakaya ng mga adventurer ang walang katapusang dagsa ng mga halimaw. Dahil doon, nauuwi sa pagkaguho ang mga syudad na malapit sa mga dungeon. Para mapatigil ang dungeon rampage, kailangang mapuksa ang lahat ng halimaw at bigyan ng panahon ang dungeon na muling lumikha ng mga halimaw hanggang sa maubos ang sobrang enerhiya. Ipinaliwanag ni Alma na ang mga guild ay unang nabuo upang kontrolin ang pag-ipon ng magic sa mga dungeon, ngunit hindi naman iyon ang naging pangunahing focus nila. Sabi naman ni Rama, malinaw naman iyon dahil huling nagkaroon ng dungeon rampage mahigit 100 taon na ang nakalipas, kaya nakalimutan na ng mga tao ang panganib nito. Nagsalita si Marnell na tila may kakaiba dahil isa ang dungeon nila sa pinakamalaki, at araw-araw ay napakaraming adventurer ang pumapasok doon. Sumang-ayon si Lost na hindi dapat nagkakaroon ng sobrang mana ang dungeon nila. Ngunit sinabi ni Rama na pag-isipan na lang nila iyon mamaya, mas mahalaga ngayon ang pagharap sa rampage. Nagsimula ng lumikas ang mga tao sakaling hindi na makontrol ang mga alon ng halimaw at tumutulong ang mga adventurer sa paghakot ng kanilang mga gamit. Sabi ni Nakith at iba pang kabataan na lalaban din sila sa harapan, ngunit sinabi sa kanila ni Marnell na 10 taon pa ang kulang nila para doon. Kung gusto nilang tumulong, maaari silang maging mensahero at tagapagbantay. Dahil mahalaga rin ang tungkuling iyon. Pumayag ang mga bata at nagpasya silang tumulong sa ibang paraan. Nilapitan ni Lost si Marnell at napag-usapan nilang minsan ay naging kagaya rin sila ng mga batang iyon. Di nagtagal, sinimulan ng salakayin ng mga halimaw ang syudad at nakipaglaban ang lahat ng adventurer, karamihan dahil sa malaking reward na ipinangako. Biglang tumaas ang antas ng mga lumalabas na halimaw, pati mga mid-level monsters ay nagsimula ng sumulpot. Lalong lumala ang sitwasyon ng may mga lich na lumipad sa kalangitan kahit maliwanag ang araw. At sabi ni Sig, malamang ay nagkaroon din sila ng mutasayon. Patuloy na nagsisigaw ang mga halimaw na papatayin ang lahat ng tao, ngunit pinulbos sila ni Rama gamit ang kanyang malakas na fire magic. Sumama ang lahat sa labanan at nagawa nilang mapawi ang unang alon ng halimaw. Ngunit wala silang oras na magpahinga dahil paparating na ang kasunod na wave.
Sa hindi malamang dahilan, nagdesisyon si Rama na mag-break. Nagpa siya sina Lost at Sen na lumaban sa frontlines, ngunit kahit sila nabihasang mandirigma ay nahirapan sa sobrang dami ng kalaban. Biglang nadulas si Se sa isang troso at muntik na siyang durugin ng isang Minotaur, pero may biglang sumalakay dito at tinambay ito sa isang palo. Isang boses ang nagsabi kay Se na marami pa siyang kakainin dahil hindi pa niya nagagamit ng maayos ang magic sword na ibinigay sa kanya. Sunod-sunod na winasak ng lalaki ang mga halimaw sa paligid at nagpakilalang isang blonding knight na may bilog na salamin. Nakilala siya ni Lost bilang si Ronaldo, ang knight na minsang nagturo sa kanya ng swordsmanship. Hindi lang yon, sinabi ni Senna na naturuan din siya nito ng ilang sword skills bago siya tuluyang nagpakadalubhasa sa martial arts. Nagulat ang lahat sa pagdating niya. Dumating si Rama at agad na pinagalitan si Ronaldo dahil sa pagiging huli nito sa labanan. Tinukso siya ni Ronaldo at tinawag na Furious Fire Devil. Kaya agad siyang umatake. Madali namang nasalag ni Ronaldo ang atake niya at sinabi na pwede na silang mag-usap mamaya dahil kailangan pa niyang tapusin ang mga halimaw. Sumugod siya sa kalaban, halos nagliliyab ang bilis habang naaalala ni Rama ang panahon na magkakampi pa sila. Biglang dumating si Han gamit ang Anywhere Door. Sinabi niya kay Rama na ipinapatawag siya ng guild president. Nagalit ang pulang buhok dahil nagtatago raw ang matandang iyon gamit ang napakadelikadong uri ng magic para hindi siya matagpuan ng sinuman. Nagpasya siyang sumama kay Han dahil kayang-kaya naman ni Ronaldo ang sitwasyon doon. Idinagdag pa ni Han na sasama rin dapat sina Lost at Senna. Hindi nila maintindihan ang nangyayari, ngunit tumuloy pa rin sila. Habang naglalakad, sinabi ni Lost kay Senna na poprotektahan niya ito kung may mangyari man. Agad siyang sinita ni Rama at binalaan na huwag gumawa ng kahangalan dahil kahit nasa buong lakas niya, hindi niya kayang tapatan si Mist. Pagdating nila sa matandang tinutukoy, si Rama ang unang umatake. Ngunit kahit sunod-sunod ang kanyang pagsalakay, ni isang gasgas ay hindi kumapit sa matanda. Tinanong sila nito kung ganyan ba talaga tratuhin ang kanilang sariling master. Pagkahupa ng usok, nakita ni na Lost at Senna na ang tinatawag na Mist ay isang matandang elf. Hindi pa rin makapaniwala si Lost na siya ang master ng kanilang master.